So muli po ay isang magandang araw sa ating lahat. Patuloy po nating idinidiscuss ang tungkol sa topic na overcoming depression na andito na po tayo sa lesson number 3, the mind, the body, and spirit connection. So atin pong pag-aralan ang bagay na ito. Ang depression ay hindi lang po tungkol sa isip. Ito ay sa kabuuan ng ating pagkatao, isip, katawan at espiritu. Kaya ang mga magulang o ang mga guardian ng mga batang nagkakaroon ng depression ay kinakailangan din pong maging aware kung ano ang kailangan nila physically and spiritually. Hindi lamang po ito sa isip. Involved po ang buong katauhan. Ayon sa medical science, may biopsychosocial model ang depression. Sa bio, imbalance ng hormones na serotonin. Ito po yung sa ating reward um, and dopamine. Ito po ay isang achievement natin. Tinatawag po ito na mga enzymes o mga hormones, okay? Achievement hormones and rewarding hormones sa pagiging kalmado at sa pagiging stable ng pag-iisip. Sa psycho, negative thought patterns. Sa pag-iisip ng mga taong depressed, lahat ng kanilang iniisip ay negatibo. Sa social nila, gusto nila ay isolation, nag-iisa, mapag-isa, walang kasama, gusto nilang hindi nakikipag-usap o dapat magkaroon sila ng kakulangan ng connection. So dapat po ito ay aware ang bawat isang nasa paligid ng tao o kapamilya na nadidepress. Sang-ayon po sa Biblia, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless. So kahit ho ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng encouragement na alagaan natin ang ating espiritu, ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating emotion, sapagkat ito ang kabuuan ng isang tao, hindi lamang ang kanyang pag-iisip. Ang Diyos natin ay interesado sa kabuuan ng ating pagkatao, kaya't ang kagalingan ng taong depressed ay dapat holistic din. So, sa isip niya, dapat kinakailangang maiayos ito. Kung maaari pong magkonsulta sa mga psychologist o sa mga doktor ay dapat po kumonsulta po tayo. Pagdating po naman sa ating katawan, kinakailangan na ang ating inaalagaan ng taong depressed ay pakainin natin ng nutritious food. Okay? And spiritually, dapat pinalalakas din po ito at igina-guide ng mga tao mula sa church o di kaya po ay ang mga counselors. So papaano ang application nito? Kumain ng tama at matulog ng maayos. Kaya po kinakailangan kumonsulta sa mga doktor upang ang mga doktor po ay magbigay ng tamang lunas upang magkaroon ng pagtulog, pagpapahinga ang pasyente at magkaroon din po ng appetite sapagkat hindi po sila nakakaramdam minsan ng pagkagutom o wala silang naisin sa buhay nila na kumain o matulog man lang. Magbasa ng Biblia, magdasal at mag-exercise. So kinakailangan po na ito ay balanse. Mag-imbita tayo ng magsi-share ng gospel, magpi-prayer, at kung maaari po ay mayroong physical routine, exercise routine. Balansihin ang digital life, ang paggamit ng mga gadgets,
'di ba? At sa atin pong mga, tinatawag na social media and real relationship. Ang real relationship po ay ang mismong face-to-face na pakikipagkaibigan ng isang tao, ay dapat ito ay maiayos din. Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit? 1 Corinthians 6:19. So hindi natin puwedeng balewalain ang pag-iintindi sa ating sariling katawan at ihiwalay ito sa espiritual na bagay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ang katawan nating ito ay siyang tinitirahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya po, paano mo mapapanatiling malusog ang iyong isip, ang iyong katawan, at ang iyong espiritu? So ito po ay depende kung ano ang ipinapasok natin, input natin sa ating isip, input natin sa ating katawan, at ang ini-input natin sa ating espiritu. Ay kinakailangan po na ito ay mabuti o mga positibong bagay. Alagaan natin ang ating isip, alagaan natin ang ating katawan, alagaan natin ang ating espiritu sapagkat ito ang kabuuan ng isang tao. May depression man tayo o wala. So ano ang mga paraan kung paano mo mas mararanasan ang presensya ng Diyos sa gitna ng iyong kalungkutan? So itinutuwid tayo o dinadirect pa rin tayo doon sa ating Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. So, sa susunod po sa chapter 4 ay atin namang pag-uusapan ang topic na kapag tahimik ang langit. Where is God in my pain? Where is God in my depression? Salamat po. Sana pagpalain tayo ng Panginoon at nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa atin pong pinag-uusapan na overcoming depression. God bless you all.